Kagawaran ng Edukasyon, Rayon 4A Calabarzon, Division of Cavite Province, Municipality of Tanza. Mababang paaralang pang-alaala kay Bienvenido R. Fojas. Ika-15 taong pagtatapos na may temang kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day, wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation,
and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus
visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time
we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Maligayang pagtatapos sa lahat ng mga mag-aaral dito sa ating bayan ng Tansa. Ang taong nagdaan na 2020, school year 2020-2021 ay naging mahirap at kakaiba para sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga estudyante. Ang batch ninyo na
ang huling taon sa inyong mga paaralan ay naging kakaiba at halos hindi kayo nakapunta personally sa inyong mga paaralan. Naging virtual at modular ang pag-aaral nitong nagdaang taon. Malaki ang adjustment na inyong ginawa, kaya ang aking pagbati sa inyong lahat na kayo ay naging matatag at nakasabay sa pagbabago ng panahon dulot ng pandemya. Binabati ko ang mga estudyante, ganun din ang mga magulang na alam ko ho ay tumutok at gumabay sa atin hong mga mag-aaral. Kung hindi ho sa inyong paggabay ay hindi po mararating ng ating mga mag-aaral ang kanilang narating ho ngayon. So congratulations sa lahat ng mga nagsumikap at sumabay sa hamon ng pag-aaral ngayong 2020 to 2021. Mahaba pa rin ang inyong lalakbayin at hangad ko ang inyong tagumpay sa mga patuloy nyo pang tatahaking pag-aaral. Gusto ko ring batiin at pasalamatan ang Department of Education sa pamumuno ni Secretary Briones at ni Dr. Romel Bautista ng DepEd Cavite. Ganon din ang ating mga district supervisors, mga principal, at lalong-lalo na ang ating mga guro na nag-adjust din ng malaki sa pagbibigay nila ng aral sa ating mga estudyante. Muli ang aking pagbati sa lahat ng mga magsisipagtapos. Sa ating mga guro, mga estudyante, pinabati ko kayo at lagi niyo pong asahan ang pamahalang bayan ng Tansa ay laging nakasuporta para sa edukasyon ng ating mga kabataan. Muli, congratulations sa inyong lahat. Sa ating School Division Superintendent, Dr. Romel C. Bautista, sa ating dalawang Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Galileo Go, Sir Randy Punsalan, sa ating CID Chief, Dr. Elpidia Bergado, sa ating mga PSDSS, Dr. Opelia Arbisu, Dr. Maria Joby P. Ligaspi, Dr. Amelita Peñalba, Sir Saturnino Hernandez. Sa mga guro ng Bienvenido Arpojas Memorial Elementary School, mga magulang, mga magsisipagtapos, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi naging hadlang ang pandemya dulot ng COVID-19 para maisakatuparan ang pagtatapos sa taong panuruan 2020-2021 na may temang kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Kung kaya't binabati ko ang mga batang magsisipagtapos ngayon at ang kanilang mga magulang. Pasalamatan ninyo ang inyong mga magulang na nagsilbing bayani na tumayong guro sa inyong tahanan, sapagkat hindi sila sumuko upang kayo ay maitawid para makamit ang inyong tagumpay. Ito ay simula pa lamang sapagkat hindi natin talos ang bukas. Tanging ang Panginoon lamang ang nakakaalam, kung kaya't mahigpit na panalangin ang ating kailangan. Pagpasalamat tayo sapagkat kayo ay nagtagumpay sa iyong pag-aaral. Hangad ko ring makapagpatuloy kayo ng inyong pag-aaral sa susunod na antas. Sabay-sabay nating labanan ang pandemya upang magtagumpay at marating ang mga sumusunod na kabanata ng inyong pag-aaral. Muli, isang magandang umaga at binabati ko kayong lahat. Hangad ko ang inyong tagumpay.
mga mag-aaral, mga magulang, mga guro, punong guro, at mga panauhin ang pambansang awit ng Pilipinas. Panunumpa sa watawat na pangungunahan ni Regine Ilidan and Cruz. Himno ng Cavite, himno ng Tanza, at panalangin ni Princess Kylie H. Tumala. Kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, kaya sa silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuyagan ang magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit mo pagkaw, ay hinatang tudla, tawin sa pagkayang minamahal, ang isang ng patawad mo'y tagumpay na nagtinig, pakituwin at araw niya kailan pang ay di magtitigil. Lupa ng araw ng walhagin pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang hindi kaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal katarungan at kalayan na pinakikilos ng sambayan ng mga Diyos, mga tao, mga kalikasan at mga bansa. Bayang Cavite, aking mahal, laging patnubay ng may kapal. Sa yakap mo ay langit ang buhay at laging makulay. May isang siglo nang nagdaan, bayan mong kawitan kung saan ay sinilang ang kalayaan, ang lahat ay nagdiwang. Cavite, Cavite, lagi ka sa puso ko. Cavite, Cavite, buhay ko'y handog sa'yo. Kung maapit, lakas ko'y laan ang maglingkod sa'yo'y kaigaan. Cavite,
magigiting na mamayan. Laman ng lahing kahibig-ibig, lakas ng bayan, pinagpigil. Mga tanawin, kaaya-aya, kalusugan ng bayan ay mahalaga. Ang kabataan na siyang pag-asa, pagwang ng bayan sa panalan. Mahal kita, o aking bayan, puso at isip sa'yo'y ilalaan. Bayang mahal at sinilangan, ang pag-ibig ko sa'yo'y ibibigay. Para sa bayang makasaysayan, lupa ng magigiting na mamayan. Laman ng lahing kahibig-ibig, lakas ng bayan, pinagpigil. Mga tanawin, kaaya-aya, kalusugan ng bayan ay mahalaga. Ang kabataan na siyang pag-asa, pagwang ng bayan sa pag-ulan. Mahal kita, o aking bayan, puso at isip sa'yo'y ilalaan. Bayang mahal at sinilangan, ang pag-ibig ko sa'yo'y ibibigay. Mahal kita, o aking bayan, puso at isip sa'yo'y ilalaan. Bayang mahal at sinilangan, ang pag-ibig ko sa'yo'y ibibigay. Mahal kita, o aking bayan, puso at isip sa'yo'y ilalaan. Bayang mahal at sinilangan, ang pag-ibig ko sa'yo'y ibibigay. Mahal kita, o aking bayan, puso at isip sa'yo'y ilalaan. Bayang bansa na sinilangan, ang pag-ibig ko sa'yo'y ibibigay. Sabay-sabay po tayong yumuko at manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, aming makapangyarihan ng pagmamahal na Ama, ang puso po namin ay puspos ng galak ngayong araw na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat po sa panibago na namang taon ng pagtatapos, gayon din sa kaalaman na aming tutuhan. Salamat rin po sa paggabay sa aming mga magulang, mga guro at punong guro, at sa lahat ng taong tumulong upang ang edukasyon ay magpatuloy kahit mayroong pandemya. Sana po ay patuloy niyo kaming gabayan sa susunod na yugto ng aming pag-aaral. Nawa rin po ay gawin niyo kaming instrumento upang ang pag-ibig at pag-asa sa bawat isa ay manatili. Lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Awit ng pagtatapos.
iginagalang na tagapangsangay na tagapamanihala ng pangapaaralan sa Dalawigan ng Cavite, Dr. Romel C. Bautista, Seso 5. Malugod ko pong ipinakikilala sa inyo ang batang magsisipagtapos sa paaralang elementarya ng Bienvenido Arpojas Memorial Elementary School sa taong panuruang 2020-2021. Sila po ay binubuo ng 140 na batang lalaki at 150 na batang babae na may kabuuang 290. Sila po ay matagumpay na nakasunod sa mga ipinatupad ng kagawaran ng edukasyon sa ilalim ng K-12 curriculum sa lahat ng mga paaralan ng Republika ng Pilipinas. Kaya, sa umagang ito, hinihiling ko po na inyong pagtibayin ang kanilang pagtatapos. Sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin ng kagawaran ng edukasyon bilang pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa lalawigan ng Cavite at sa bisa ng pagpapakilala ng inyong punong guro at pagpapatunay ng inyong tagapasiptan purok na kasiyasiyang natugunan ng mga mag-aaral ang kinakailangan para sa pagtatapos o pag-angat ng antas para sa kurikulum ng basic education sa harap ng ating mga panauhing sumasaksi sa ating palatuntunan ngayon, mga guro, mag-aaral, magulang at mga stakeholders natin, ay pinagtitibay po ang inyong pagtatapos. Binabati po kayong lahat. Grade 6 Makatotohanan. Gurong Pagapayo Ginang Jennifer D. Pasadas. Mga lalaki: Albeza John Nico A. Arcelias James R. Bilarmino John Crestler C. Bolonias Dave P. Cruz Mark Joseph B. Del Rosario Kenny D. Jonola John Miguel. Eliorinco Seth Issachar M. Espinosa Jake Andrew O. Estelo Rain Christopher J. Gerona Aaron Jake A. Giray Robert B. Malia Gerald G. Mendez Aaron S. Naong Merlui R. with honors. Nas Archie P. Raganet Piano T. Salak Ayman Paulo S. Sulce Steve Harry L. Trono Jomari B. Villarreal Lance Brian P. Mga babae: Abis Helena Francia O. Alba Esther Sara S. with honors. Bayona Marion Christian Gale V. with honors. Kulisaw Angel O. Crisostomo Irish Catherine E. Desherdo Jocelyn May D. De la Cruz Angela F. Diaz Glidel Eve with honors. Espiloy Akira Isha. Esplana Angelica. Garcia Joselda P. Garcia Sara M. Lagarde Chantel C. Mago Kisha Mary Jonia D. Mau Melky D.
Mayono Francesca M. with honors. Moncada Akani Miles P. Muñez Aizel May A. Noveno Jana G. Panes Nicole Jean S. with honors. Quijano Jonah May N. Ray Princess Goreen M. Tabula Keisha Nicole B. Grade 6 Makakalikasan, Gurong Tagapayo, Ginang Marie J. Baluyot. Mga lalaki, Abogado Justin Dominic A. Acuña Lorraine C. Adrias Lawrence A. Anchores Jade Zander A. Barilio Briggs C. Buban Nico Andre B. De la Vega Ezequiel H. Esona Alexis C. Garcia Cedric L. Gayalone Roman G. Handayan Justin Carl B. Kruparsa Hans Thomas. Lapus John Patrick G. Luyas Jover V. Mangayaay Mark Cyrus C. Medina Tristan Noah P. Mayapan Lyron Clarence S. Monzales Rani T. Mulit Rafael G. Natural Jarex N. Kinan Abdul Rahman O. Rosales Justin L. Valdepeña Zian James R. Mga babae, Amandoron April Joyce A. Babela Nicole M. Benavides Diana L. Cantonhos Princess Neri Rose R. Cantonhos Chanel A. Chavez Charmriel Jane D. Colina Andrea R. Estapia Elijah Vien L. Gallego Christine M. Jadulco Melgin F. Jardeliza Asherin Nika A. Lacson Rosaline S. Loretta Saisi Jane M. Manalang Jeneline R. Marcos Izzy Shane G. Ordanel Kyrie Rivai P. Palad Princess Jillian C. Quintal Aphrodite B. Sampaga Trisha May L. Veracis Christy Joy L. with honors. Grade 6 Makatarungan, Gurong Tagapayo, Ginang Jocelyn T. Rico. Mga lalaki, Abawag Joseph Noah A. Agustin Alan Leonard T. Alvarez Zian Gabriel T. Arca Almirjan A. Artista Ivan Cedric J.
Carino Z. Alexander. Daurong Junair A. Declines Vincent B. De la Cruz Zairus Andre M. with high honors. De la Cruz Jr. Richie R. De la Torre Rogen P. Gapas Aljemar D. Garcia Crismiel D. Griego Jansel M. Nicor Warren D. Oralde Jasper S. Rabadon Jr. Joprel E. Sobrepena Joseph Seyan J. Tahadaw St. J.H. with honors. Mga babae, Alfaro Akisha Eunice Y. Amil Joanna May A. Arenas Kayla A. Arozo Rica May T. Balatukan Mariel R. Bamuya Cristina Hyacinth R. Bastasa Jeneline P. Batan Rihanna Ezet H. with honors. Bautista Marian Denise A. Cenezero Ashley Kim P. De la Cruz Shali A. with honors. Dulutan Zaira Jane C. Ebol Chariz M. Endaya Carla Andrea A. Espinosa Michelle A. Fulion Rachel R. with honors. Hernandez Ashley Nicole P. with honors. Magkuyaw Jean Michelle M. Medyas Mary Rose J. Opina Niña Nicole T. Perez Jana Eunice F. with honors. Quijano Rica A. and Takeda Alea T. Grade 6 Mapagkalinga, Gurong Tagapayo, Ginang Maureen P. Jonas. Mga lalaki: Abaro Janric C. Aldaya Daniel A. Apa Janjeric A. Atibagos Ian Aldrin A. Blanco Joey Jr. F. Cabrera John Patrick R. Carbon John Daniel G. Casabon Dustin B. Dalida Aaron David L. Quijano Ricardo Jr. A. Ramirez Vince Carlo M. Ruben Emmanuel A. Sanchez Apollo Cian P. Sanchez Kurt Russell D. Sekenya Jenmark E. Seriegan Lawrence M. Sibal Reniboy R. Silos Thomas Anthony. Soriano Stephen Jones S. Vesido John Mark C. Mga babae: Balyera Princess B.
Cantonhos Casey Jane M. Corong Eliza P. Marahay Desiree L. Novelo Lizzie Germain V. Reyes Antonia Nicole C. Ruiz Chares M. Santos Laika Jane R. Sefrado Elina Jasmine D. with honors. Serafin Janelle G. Shera Jody Marie C. Solis Valerie Y. Tumala Princess Kylie H. with honors. Turalde Jessica P. Versosa Rich Lysel P. with honors. Vivas Princess Jonarans F. Grade 6 Mapagkawang Gawa, Gurong Tagapayo, Ginang Julian E. Pamaloan. Mga lalaki, Basaya Julian Vince M. with honors. Bautista John Dave C. Bleza Lawrence G.U.M. Brescia Mark Joven M. Buenaflor James Andrew M. Clement Charlie Jr. P. Corpus Macdo Prince F. De Chavez Carlo Miguel Y. De la Cruz Oji O. Deleguero John Wayne L. De los Reyes Procolo III M. De los Trinos Dashil Angelo. Evangelista Santino Ashland A. Galay Ryan L. Grondiano Yuichi Kali M. Ibonia Charles Benedict W. Magpili Alfonso Ray P. Maravilla Hazel James P. Munoz Mark Lester G. Orbacedo Jeffrey M. Patino Ricky Jr. E. Perez Kent S. Mga babae, Alinsuot Jovelyn E. Arnobit Gilarmi Shane D. Asada Geraldine F. Balingbing Claire May P. Batuangpo Lovely Joang Q. Taraang Jasmine M. with honors. Combate Eliza E. with honors. Coral Crystal Jade B. De la Vega Charis Angel E. Dulfo Criza Faith G. Espadilla Hazel J. with honors. Fuentes Bell Jasmine A. with honors. Garboza Shana Karel C. Garcia Charis A. with honors. Lopez Samantha D. Madera Rene Rose B. Monteserge Shane A. Noma Mariel Ann P. Norelia Rihanalyn D. Sadyasa Precious Ogmer B.
Grade 6 Makatao, Gurong Tagapayo, Binibining Uni F Dedicatoria. Mga lalaki, Andoy Charlemed E. Baltasar Justin C. Calisora John Normic E. D. Jonathan L. Ditablan Jericho E. Gumbok Chester King T. Hasareno Alfred L. Medina Ace M. Mercado Andre B. Mitra Ariel M. Orhaliza Jimvel T. Pangilinan Gerald P. Pilar Alteo Prince. Plameran Sandro A. Kibral Adrian R. Raule Juan Rafael A. Salazar Jarhead Cain H. Temelo Earl Iris B. Tolentino John Carl V. Yape Rajon Gael B. with honors. Mga babae, Aaron Joey Miles I. Atay Charmin Rose Q. with honors. Baldo LJD with honors. Baruelo Angela R. Buen Camino Arabella Lorraine R. Cancino Princess Donalyn A. Castante Rian C. Estosani April Alexa A. Famindala Nelin N. Fornis Charis L. Ganja Alessandra Eunice P. Gonzales Densary J. Griego Renzel Andrea M. Laureta Racheline D. Loremia Preya C. with honors. Osing Joname P. Pael Mariel Joy. Rones Hershime E. with honors. Sabinicio Jessame C. Sikwa Daniel Nicole L. with honors. Tabon Princess Rian C. Tapel Jewel S. Vecina Eliza Nicole B. Grade 6 Makabansa, Gurong Tagapayo, Ginoong Aljun B. Alpaharo. Mga lalaki, Abala John Christian T. Anchures John Angelo. Avila Dandan V. Azurin Nathaniel M. Burlaot Vincel B. Chua John Raven. Cos Michelangelo G. Cruz Raigen Ilidan N. with high honors. Custodio Vincent Dave A. Ides Jelgin. Espejo Sandro Viel V. Gordues Jeffrey John R. Labres Jaren Miles C.
Mahinay Julius Cesar B. Neris Mark Justin M. Ulanka John Briggs A. Pacaro John Basti L. Payapaya Gilmark M. Perez Rain Ashley B. with honors. Mga babae, Abing Eliza May E. Atendido Angel E. Bakulot Jamie Lynn R. Bagyo Giselle May C. Balasangay Iya Aisley L. Sibuhano MJ V. Quadra Shelomay D. Del Rosario Rian B. Lorendo Charlotte D. Lacson Abigail S. Marasigan Mika Alena O. Martinez Andrea D. Mindo Anika Zoe C. with honors. Molina Francesca Ashley. Morales Pauline Ann G. Natural Julian B. Oka Patricia Ann D. Festelos Julian Trisha A. Ravino Jemarlane A. Reyes Francesca L. Sina Ginoo at Ginang Yolanda Laboriante ay nagsilang ng isang malusog na batang lalaki sa Sitio Saud Ulan, Tansa, Cavite. Siya ay lumaking mabait at may takot sa Diyos. Siya ay nagtapos sa elementarya sa paaralan ng Bienvenido R. Pojas Memorial Elementary School na may kamit na karangalan bilang valedictorian. Nagtapos ng sekundarya sa Amaya Home Industries na may karangalang banggit. Nagpatuloy siya ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo sa Cavite State University, Sikat Campus, sa kursong Bachelor of Elementary Education noong taong 2018. Palibhasa ay may angking talino kung kaya't hinasa niya ang kanyang angking kakayahan sa iba't ibang pagsasanay. Sa kasalukuyan, siya ay Junior Associate sa HRD Singapore PTE Limited. Mga kaguro, mga magulang, mga magsisipagtapos, malugod ko pong ipinakikilala sa inyo ang magbibigay inspirasyon sa umagang ito. Walang iba kung hindi si Ginoong Rani Claros Laboriante. Nais ko magpasalamat sa Diyos unang-una para sa pagkakataong ito para sa ating lahat. Sa kanyang lahat ng karangalan at kapurihan. Sa ating butihing punong guro na si Mrs. Efranaida H. Lumagi. Sa buong faculty members ng minamahal kong paaralan. Sa mga proud mood rebels, mga panauhin, at higit sa lahat sa mga lodi ng araw na ito. Magandang araw. It's nice to be back. Ika nga, comeback is real. Una sa lahat, hindi ko lubos maisip na ako yung magsasalita sa importanteng event na ito. Nag-FB lang naman ako nung biglang nag-message sa akin si Ma'am Baluyot. Sinabi niya sa akin na kung pwede lang niya ako maabala. Hindi ko naman nakalain na mag-guest speaker pala ako. Tumanggi ako nung una. Dahil hindi naman ako sanay magsalita sa ganito.
wala akong ma-share sa inyo, sabi ko. Hindi pa nga ako nakakapag-take ng licensure exam sa kursong tinapos ko. At sa pagkakaalam ko, pag sinabing guest speaker, kailangan big time ka na. Kailangan marami ka ng achievements kumbaga sa buhay. Pero alam nyo, yung reply niya sa akin, hindi naman kailangan word passer, Rani. Hindi naman kailangan ng qualifications para maka-inspire. Nang mabasa ko yun, napatigil ako. Napa-oo na lang ako bigla. Tama nga naman. Hindi ba siya ng dami ng achievements para makapagbigay ka ng inspirasyon sa mga tao? Kundi, yun ay kung paano mo maisasabuhay ng tama yung mga napag-aralan mo o na mga natutunan mo sa buhay. Ano yung point kung bakit sinasabi ko yun? O sinasabi ko to nung nagkausap kami. Wala, share ko lang. Mema lang. Joke lang. Kidding aside. Ang point kung bakit ako yung nandito, nagsasalita sa inyo, dahil naniwala si ma'am. Naniwala si ma'am na kaya kong gawin to. Na may babahagi ako sa inyo at may matututunan kayo kahit konti sa sasabihin ko ngayon. Tulad nyo, kung bakit nakarating kayo sa puntong ito, ay dahil may naniwala. May naniwala sa inyo na makakapagtapos kayo sa gitna ng pandemyang ito. Maraming pinagdaan ang Departamento ng Edukasyon, mga guro, magulang, at syempre kayo mga estudyante, para maipagpatuloy at patatagin ng edukasyon. Andyan yung pahirapan makakuha ng magandang signal, lalo na kung mabagal ang wifi, o kaya naglo-load ka lang, tapos mauubos agad yung data mo dahil pinang FB mo pa, o kaya pinaglaro mo pa ng ML. Imbis na gamitin mo yun sa pag-aaral mo para makapag-hook up sa online class. Mga module na minsan sinanay ang nagsasagot. Pero ang importante, matutunan nyo kung ano yung nilalaman ng module. Ma-realize nyo yung hirap ng mga guro kung paano salansanin ng mga bawat topic dun sa module na yon. Hindi adlang ang pandemya para hindi tayo magpatuloy sa pag-aaral. Dahil naihanda ang ating panahon sa mga makabagong teknolohiya. Gaya nga nito, virtual na ang ating graduation. Hindi man tayo magkakasama physically, pero naisasagawa pa rin natin ang importanteng event na gaya nito. Palasak na o madalas nating naririnig ang katagang ang edukasyon, ang kayamanang hindi na mananakaw ni numan. Ngunit tulad ng isang kayamanan ay pwede itong mawala. Gaya na lamang ng marami. Nang dahil sa pandemya ay hindi na nakapagpatuloy ng pag-aaral. Kaya kayo, huwag nyo isipin na
ito ay pagtatapos. Dahil simulain pa lang ito ng modernong edukasyon. Ang edukasyon ay habang buhay na proseso. Pagyabungin at huwag niyong ipagyabang ang lahat ng inyong mga natutunan. Hindi lahat ay nasa posisyon nyo. May mga gustong mag-aral pero hindi makapag-aral. Kaya patatagin ninyo ang edukasyon na inyong nasimulan, na magsisilbi ninyong pundasyon sa anumang gusto ninyong marating sa buhay. Naalala ko bigla nung nag-aaral ako, mga elementary days. Wala naman sa isip ko na gusto ko magka-award. Na dapat pag gumraduate ako, kailangan may award ako. Ayoko lang ng pakiramdam na wala akong masagot sa exam. Kapag tinanong ako ng teacher ko, wala akong maisasagot. Di tulad ng ibang mga bata na gigisingin pa ng kanilang mga magulang para pumasok sa paaralan o para mag-aral ng mga lectures. Nauuna pa ako minsan gumising sa mga magulang ko noon. Kahit walang exam, nagigising ako ng mga bandang alas 2, alas 3 ng madaling araw. May hilig ako magbasa ng mga kung anong babasahin na makita ko. Mga textbook o kaya mga lectures ko nung mga discussion about sa mga natutunan, mga pinag-aralan. Kasi gumigising ako ng mga ganong oras kasi masarap sa pakiramdam ko nung tahimik. Tahimik kasi pag mga ganong oras. May mga sound trip kan lang na mga kuliglig, mga palaka, ganun. Ganun lang yung mga maririnig mo sa oras na yon. Pero masarap siya sa pakiramdam kasi tahimik nga yung buong kapaligiran. Hindi ko namamalayan na unti-unti kong natatandaan yung mga pinag-aaralan sa school. Kapag wala lang, hindi ko naman gusto na basahin talaga yon. Parang gusto ko lang magpalipas oras kasi nagigising ako ng mga ganong oras, wala akong magawa. Hindi naman na ako makatulog kahit bata pa ako nun. Unti-unti yon, sa pagtagal, unti-unti, kahit walang exam, nakakakuha ko ng mataas na grades dahil hindi ko naman pinipilit mag-aral. Binabasa ko lang yung mga lectures noon. Natatandaan ko hanggang sa makakuha na nga ako ng mga academic awards nung nag-aaral ako. Naging hobby ko yon, yung pagbabasa ko noon ng mga madaling araw. Nung nag-high school ako, hanggang sa pag-college ko, dala-dala ko yung ganung attitude. Na, yun, na kahit hindi ako mag-aral o may mga biglang mag-quiz o biglang magpa-exam yung teacher namin, nagugulat na lang sila dahil hindi naman nila ako nakikitang nagbabasa doon sa school. Nagugulat na lang sila dahil nakakuha pa rin ako ng mataas na grades. Sabi ko nga, nung nag-aaral ako, hindi ko naman pinangarap yung mga awards na yan. Bonus na lang kapag may natanggap kang awards. Dahil ang mahalaga kung natuto ka ba o hindi sa pinag-aralan.
Hindi matatawarang award kapag napasaya mo yung magulang mo. Dahil alam niya na nagsusumikap ka o nag-aaral kang mabuti sa pag-aaral mo. Ayun ang hindi matatawarang award. Na makita mong nakangiti ang magulang mo nang dahil sa pagpupursige mo sa pag-aaral. Tulad ngayon, for sure masaya ang inyong mga Mudra Bells dahil kasama kayo rito. Huwag kayong makalimot na magpasalamat sa anumang inyong marating, lalong higit sa taas, sa mga magulang nyo syempre, sa mga taong tumutulong sa inyo, sa mga guro na kung hindi rin dahil sa kanila, hindi magiging posible ang araw na ito. May hiling lang ako bago magtapos sa pagsasalita ko. Nasa inyo na lahat ng means para mapalago ang kaalaman. Huwag ninyong sayangin ang panahon. Gamitin nyo ng maayos ang mga social media dahil hindi lang naman pangalan nyo ang bit-bit nyo doon. Nandun din yun kung sino yung magulang nyo. Andun din yung kung sino yung mga naging guru nyo. At andun din yung pangalan ng eskwelahan kung saan kayo pumasok. Then, bawas-bawasan ninyo ang paglalaro ng mga online games, lalo na yung mga patayan na laro. Igalang nyo yung mga magulang nyo. At palawakin ninyo ang inyong kaalaman. Magbasa lang kayo ng magbasa. Siyempre, yung mga kapupulutan ninyo ng aral. At lalagi kayong tumingin sa paligid nyo kung mga bagay na marirealize nyo na ganito dapat mamuhay ng tama. Muli, magandang araw at congratulations sa inyo. Pakinggan natin ang mensahe ng pasasalamat mula kay Jairus Andre M. de la Cruz, may mataas na karangalan. Sa mga taga-pamanihala ng mga paaralan dito sa distrito ng Tansa, Public Schools District Supervisors, Dr. Maria Jovi P. Legaspi, Dr. Ofelia B. Arvizu, Dr. Amelita P. Peñalba at Mr. Saturnino A. Hernandez. Sa aming punong guro, Mrs. Efrenaida H. Lumagi, sa mga guro sa iba't ibang asignatura at sa kapwa ko mag-aaral, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Kumpara sa mga nagdaang pagtatapos, itong panahon natin ang kakaiba. Tayo ang matatawag na new normal graduates. Hindi natin nakita si inang paaralan, hindi rin natin nakasama ang magigiting nating mga guro at lalong di natin naranasan ang masasayang tawanan kasama ang ating mga kamag-aral at kaibigan. Subalit, nakasama naman natin sa pag-aaral ng modules ang ating mga magulang na kahit may pandemya o wala, laging nakaagapay. Maraming salamat po. Tunay namin kayong nakasama sa paglalakbay namin ito sa panahon ng pandemya. Virtual man o modular, hindi pa rin tayo pinabayaan ng ating mga guro. Ang mga paalala nila ang lagi nating inaabangan upang magtuloy-tuloy ang apoy sa ating dibdib. Apoy ng pagsusumikap na hindi kayang hadlangan anumang uri man na ang pag-aaral ang pagdaanan. Sa aming mga guro, maraming salamat po. Di man namin kayo nakasalamuha ng personal, sa group chat naman, ikaw ang aming naging sandalan. Sa aking kapwa mag-aaral, magsisipagtapos, batiin natin ang ating mga sarili. Binabati kita, ikaw ay nagtagumpay. Hindi madali ang harapin ang modules araw-araw, kaya ikaw ay idolo. Hindi ka nagpagapi sa boredom na ang kaharap ay papel at ballpen lamang. Bagkus, ito ang ginawa mong libangan at sa huli ay nagbigay sa iyo ng dagdag kaalaman. Tunay nga na anuman ang kinakaharap mong pagsubok sa buhay, dapat ay tuloy-tuloy lang.
Ang diploma ang ating matatanggap ang magsisilbing patunay na tayo ay malakas, tayo ay matatag at tayo ay karapat-dapat. Tanggapin ninyo ang aking pagbati. Maligayang pagtatapos, batch 2020 to 2021 graduates. Maraming salamat po. Panunumpa ng mga nagsipagtapos sa pangunguna ni Francesca M. Mayono. Panunumpa ng mga nagsipagtapos. Dahil sa matibay na pananalig sa Diyos, sa paraan ng pamumuhay at mga simulaing pinaghirapan ng ating mga matatapat at matatapang na ninuno, kami nagpapasya bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming paaralan, ang paaralang Bienvenido Arfoas Memorial Elementary School. Naiaalay ang aming ginintuang panahon, mga pagsisikap at mga kasiglahan sa kapasanan ng ating lupang tinubuan, ang Pilipinas. Pinagpapasiyahan din namin na aming itatalaga ang lakas ng buhay na nasa aming mga ugat, ang kalinisan ng kaisipan na nasa aming mga budhi, at ang apoy na pagmamahal na nag-aalab sa aming mga puso para sa kaunlaran, sa kalayaan at sa kaligayahan ng ating mga mamamayan sa Pilipinas. Tulungan nawa kami, mahal na Panginoon. Nandito ako dahil sa'yo. Hindi ko alam kung kakayanin kung hindi kita kasama. Sa aking paglipad, ikaw ang hangin at tala sa akin sa mga bituin. Pangarap ko ay ang pangarap mo, iaalay sa'yo. Siyang unang nagbigay ng tiwala, pagmamahal na walang kapalit. Nang dahil sa'yo'y mabubuo ang pangarap ko, pangarap mo. Nagtiwala kang kakayanin kong lahat, naburang mga pag-aalinlangan ko. Dahil sa'yo, pinakita mo sa'kin mga kaya kong gawin, at huwag matakot abutin at liparin itong pangarap ko. Ay ang pangarap mo, iaalay sa'yo. Siyang unang nagbigay ng tiwala, pagmamahal na walang kapalit. Nang dahil sa'yo'y mabubuo ang pangarap ko. Ang lahat na ito'y ginawa mo para sa akin. Saan man magkaibig kita dalhin, ang dawarang magpapa sa akin. Ang pangarap ko ay ang pangarap mo, iaalay sa'yo. Siyang unang nagbigay ng tiwala, pagmamahal na walang kapalit. Nang dahil sa'yo'y mabubuo, dahil sa'yo'y maaabot, ngayon'y matutupad na ang lahat ng pangarap ko. Pangarap ko ay ang pangarap mo, iaalay sa'yo. Siyang unang nagbigay ng tiwala, pagmamahal na walang kapalit. Nang dahil sa'yo'y mabubuo ang pangarap ko, pangarap mo. Nagtiwala kang kakayanin kong lahat, naburang mga pag-aalinlangan ko. Dahil sa'yo,